So, what are your plans after graduation? Do you guys think that we still need to improve more our English skills for our future jobs? Yeah, I mean in almost every field, they really require us to understand and speak English very well. It's like it's the automatically language for every businesses, schools, and even politics. Wait. Why is that? Isn't Filipino our national language? But why does it feel like English is still the one we have to use in these important areas? Teka, mas maganda siguro if we discuss why English became so powerful in the first place. Alam niyo ba yung lihitimong wika? Lihitimong wika? Paano nga ba ito nilibas sa iba pang mga wika? Ayon kay Bordy, ang lihitimong wika ay bunga ng historikal na tungkulan. Sa madaling salita, ito ay isang wika na nagiging dominante sa lipunan at ang iba pang mga wika o dialekto ay napapailalim o namawala. Ang prosesong ito ay hindi basta-bastang nangyayari. Ito ay kinasasamputan ng matinding tunggalan. Halimbawa na lamang ay ang tunggalian noong panahon ng kolonyalismo. Pero ano nga ba ang papel ng lihitimong wika sa isang bansa? Bakit nga ba ito mahalaga? Ayon pa kay Bordy, ang lihitimong wika ay hindi lang basta ginagamit sa usapang pang-akademiko. Ito ang nagtataguyod sa edukasyon at sa sistema ng paggawa. Ibig sabihin, ang wika na ito ay naging daan upang magtagumpay ang isang bansa, lalo na sa mga formal na sektor tulad ng edukasyon at industriya. Kapag ang isang wika ay ginagamit sa mga paaralan at trabaho, ito ang nagiging susok pag-unlad ng bansa. Higit pa rito, ang lihitimong wika ay may kakayahang ipag-isa at palakasin ang ekonomiya at politika ng bansa. Dahil ang wika ay ginagamit sa mga formal na sektor at ito ay nagiging susi sa pagpapalago ng isang bansa. Pinag-iisa nito ang mga tao sa pamamagitan ng isang karaniwang wika na sa huli ay nagiging pundasyon ng isang matatag na ekonomiya at sistema ng pamamahala. Kaya naman, makikita natin ang lihitimong wika ay hindi lamang isang simpleng wika. Ito ay isang instrumento ng kapangyarihan at pagpunlad. Sa madaling salita, ang Ingles ay may malaking papel sa pagbuo at paglago ng ating bansa. Kahit na tayo ay may Pilipino na bilang pambansang wika. Kahit may pambansang wika tayo, ang Pilipino, hindi maikakaila na ang Ingles pa rin ang makapangyarihan sa ating lipunan. Bakit nga ba? Bago tayo magtungo sa mga detalye, alamin muna natin kung gaano kalawak ang gamit ng Ingles sa Pilipinas. Ayon sa isang survey ng Social Weather Station noong 28, hindi lamang sa isang aspeto ng buhay ginagamit ang Ingles. Ang mga Pilipino ay 7.86% ay nakakaunawa at nakakapagsalita ng Ingles. Parang ang taas naman yun. Ngunit hindi lang doon natatapos. Dagdag pa dito, 75% ng mga Pilipino ay nakakapasa ng Ingles. 61% naman ay nakakapasa. 38% ng mga Pilipino ay nag-iisip ng Ingles. Makikita natin na malalim ang impluwensya ng Ingles sa ating araw-araw na buhay, mula sa komunikasyon hanggang sa akademikong aspect. Ngayon, bakit nga ba ang Ingles ay patuloy na nangingibabaw? Paano ito nangyari? Isa sa mga dahilan ang pagiging international language ng Ingles at ang malakas na presensya nito sa ating edukasyon, negosyo at media sa kabila ng pagkakaroon ng Pilipino bilang pambansang wika. Mas malaki pa rin ang gamit ng Ingles sa formal na usapin at global na koneksyon. Ngunit paano nga ba ito naging ligang panahon sa mga bansa kabilang ng Pilipinas? Bakit nga ba naging mahalaga ang Ingles sa sistema ng edukasyon? Ayon kay Makarov, noong taong 2014, ginagamit ang Ingles bilang wikang panturo sa maraming bansa upang sumabay sa international standard. Ibig sabihin, ang paggamit ng Ingles sa edukasyon ay naging isang paraan para ang mga bansa kabilang na ang Pilipinas ay makipagsabayan sa global na antas sa pamamagitan ng Ingles. Nagiging mas bukas ang mga bansa sa mga bagong ideya at teknolohiya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, pati na rin sa mga universidad, makikita ang impluwensya ng Ingles. Halos lahat ng mga universidad sa bansa ay gumagamit ng Ingles bilang pangunahing wika sa pagtuturo, lalo na sa mga kurso sa siyensya at teknolohiya. Bakit nga ba?
Dahil ito ay bahagi ng mga layunin nating makipagsabayan sa ASEAN kung saan ang Ingles ang pangunahing wika sa mga makabagong diskurso. Teka muna. Pag-uusapan muna natin ang papel ng Ingles sa edukasyon, media at listatura. Sa Pilipinas, ngayon namanggit ang salitang standard sa edukasyon. Bakit nga ba dominanteng wika ang Ingles sa mga aspeto nito? Ayon kay Gonzales noong 2003, pagkat may mga pulisya ang mga gobyerno na pagsusulong ng Pilipino sa edukasyon, hindi tugma ang pulisya sa aktwal na implementasyon. Sa katunayan, ang Ingles ang nangingibabaw sa halos lahat ng asignatura, lalo na sa technical na agham na disiplina. Paano naman kaya sa media? Nakikita natin na sa telebisyon, radyo at iba pang mga platform, malaki ang papel ng Ingles. May mga programang ginagamit ang Ingles bilang pangunahing wika, lalo na sa mga pambansang isyu, negosyo at teknolohiya. Mas madaling magpadala ng mensahe ang Ingles sa mga media, kaya ito ang pinipili ng marami. Sa listatura, pagkamat Pilipino ang ating pambansang wika, Ingles pa rin ang mas ginagamit sa paggawa ng mga batas at sa mga formal na usapin. Sa Senado at Kamara, kadalasan Ingles ang wika ng mga diskurso upang mapapanatili ang formalidad sa mga legal na usapin. Ngayon pa man, pag-usapan natin ang tungkol sa kolonyal na kasaysayan at kung paano ginagamit ang Ingles bilang instrumento ng kolonyalismo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kolonyal na kasaysayan? Paano naging parte ng kasaysayan natin ang paggagamit ng Ingles sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano? Ayon kay Dikipos, noong 1996, ginagamit ng mga Amerikano ang Ingles bilang kasangkapan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas. Nang dumating ang mga Amerikano sa bansa, pinasok nila ang Ingles bilang wikang panturo sa mga paaralan at ginagamit ito sa ibang sektor ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng edukasyon, nakasentro ang Ingles. Nahubog ang henerasyon sa mga Pilipino na sanay sa wika ng mga mananakop. Pinakilala nila ang wikang Ingles bilang wika ng autoridad at kapangyarihan. Kaya't naging mahalaga ito sa mga formal na usapin at sa pagbuo ng ekonomiya at politika ng bansa. At dahil dito, naging dominante ang Ingles sa mga susunod na henerasyon. Hindi lang sa edukasyon, kundi pati sa media, negosyo at gobyerno, na hanggang ngayon ay may malaking impluwensya sa ating lipunan. Sa madaling salita, ang Ingles ay naging wika ng Pilipinas dahil sa mga historical na pangyayari at kolonyal na proseso. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ingles sa edukasyon at gobyerno, ito ang nagkakaroon ng nangingibabaw na posisyon sa ating lipunan. Yan sa kabila ng pagkakaroon ng Pilipino bilang pambansang wika, ang Ingles ay nananatiling dominanteng wika sa iba't ibang sektor ng ating bansa, mula sa edukasyon hanggang sa mga formal na usapin sa gobyerno at media. Sa lahat na pag-usapan natin, ang laki ng epekto ng Ingles sa ating sistema at kultura ng Pilipinas, hindi ba? Oo nga pre, minsan hindi nga tayo pambansang wika, pero bakit ang Ingles pa rin ang nangingibabaw sa ating edukasyon, sa media at sa batas? At naisip ko rin sa mga susunod na taon, ganito pa rin kaya ang sitwasyon? Magiging ganito pa rin kaya ang gamit ng Ingles sa bansa? Depende na rin siguro sa mga susunod na henerasyon. Nasa atin din ang desisyon kung paano mapapanatili at mapapalakas ang wikang Pilipino habang kinikilala ang wikang Ingles. Siguro ang malaga ay pagbuo ng balanseng paggamit ng wika. Isang wika na magbubuklod bilang mga Pilipino at isang wika na magbubukas ng pinto sa global na oportunidad. Kaya ang hapon sa atin ay hindi lang gamitin ang ating wika, kundi alamin ang kasaysayan at kalagayan nito sa ating buhay. Tila napakahalaga ng ating mga wika sa pag-ubod ng ating kinabukasan. Sa huli, hindi lang basta salita ang wika. May kapangyarihan nito magbukas ng mga pinto at magbuo ng pagkakaisa. Basta magkailan tayo sa pagpapahalaga at gamit nito ng may malasakit at pag-unawa. Teka. Akala niyo ba wikang Ingles lamang ang lehitimong wika ng Pilipinas? Ngunit nagkakamali kayo, sapagkat ang wikang Pilipino rin ay bahagi ng lehitimong wika ng Pilipinas. Atin itong bigyan ng karagdagang mga detalye sa susunod na mga magbubulan. Ipinaliwanag na sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 Constitution, ang Pilipino ang tinataguyod bilang pambansang wika ng Pilipinas. Inaatasan ng pamahalaan na kaunlarin ng Pilipino pati sa iba't ibang wika ng bansa. Ang Pilipino at ang Ingles ay ginagamit sa opisyal na transaksyon
ng gobyerno na nagbibigay daan para sa mga epektibong serbisyo pampubliko. Parehong wika ay nagpapalakas ng pambansang pagkakalisa at komunikasyon sa lahat ng sektor ng lipunan. Ginagamit ang Filipino at Ingles bilang mga medium at pagtuturo ng tumutulong sa mga pag-aaral na maunawaan ang kanilang aralin at kultura. Ang kombinasyon ng mga wika ay nagiging susi sa mas malalim na pagkatuto sa iba't ibang asignatura. Karagdagan dito, Filipino at Ingles ang pangunahing wika sa media para sa pagpapalaganap ng balita at impormasyon. Nagbibigay ng mas malawak na abot sa iba't ibang uri ng manonood na nagpapalawak ng kamalayan sa mga issue at mga pangyayari sa lipunan. Ang pagkakaroon ng Filipino at Ingles bilang mga lehitimong wika ay nagbibigay sa atin ng kakayahan magkaisa sa loob ng bansa at maging handa sa pangdaigdigang larangan. Ang dalawang wikang ito ay hindi nagtatagisan, kundi nagtutulungan upang mas mapatalipin tayo sa isa't isa at sa buong mundo. At dito nagtatapos ang pagbabahagi ng aming presentasyon kung saan ang konklusyon ay ang wikang Filipino at Ingles ang lehitimong wika sa Pilipinas. Camera up. Ngayon pa man,